Ayan. Eto na. Ako, dito ko. Yan. Ilagay ang taya sa inyong mga hula. Nandito. Dito. Yan. Tignan natin, ha? Naku, pasensya na. Talo ka na. Talo ako. Nandito ha? Alas ko naman. Ay, sige. Talo kayo. Dali. Taya na ulit mga kaibigan. Ano malay nyo? Baka swertin kayo ngayong araw na ito. Sige na, taya. Kamot ng aking anak. Itataya ko to. Ngunit kapag natalo ako, magpapakamatay na ako. Simulan mo na. Sige, simulan na natin. Walaan nyo kung nasaan, ha? Narito. Dito. Tignan natin kung nasaan. Tayo na naman ako. Panalo siya! Panalo ako! Pagkamatay na ibinigti o kaya ay nilunod. Gutom o labis na pagtangis. Ay, naku. Iba't ibang paraan ng pagkamatay. Ay. Bakit kaya ako inutusan ni Ina na basahin ng tungkol dito? Sinabi ba niya yon dahil gusto na niya akong mamatay? Bakit kaya 15 taon pa lang ako? Napakabata akong naging balo. Ay, nakakatakot.
Hindi ba't ikaw ang tumulong noon sa akin? Hindi kita nakilala agad dahil ibang iyong kasuotan. Kaya lang, bakit nandito ka? Umamin ka. Nagpunta ka ba dito dahil gusto mo uli akong tulungan? Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Maaari ko bang tanungin kung anong iyong pangalan? Siya nga pala, iwas sa'yo ang pangalan ko. Ang hairpin na to ay pamana ng ating lahi. Ayon sa kasaysayan, ito ay pinangalan ng jade hairpin. Ang dulo ng palamuting ito ay gawa sa jade crystals. Ang kabuuan naman ay gawa sa matibay na kahoy. Originally, yung dulo nito ay gawa sa purong jade, pero sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, nabali ito kaya nasira. Ang estimate namin, ginawa ito noong early 17th century, pero walang nakakaalam kung sino ang may-ari nito. By the way, lahat ng artifacts na nakadisplay dito ay donation ng isang taong hindi kilala nung itinayo ang eskwelahan natin noong 1914. Yung donor sinubukang hanapin ng mga school official dahil alam nila na napakahalaga ng kanyang contribution. Kaya lang, hindi na nila mahanap ang taong yun. Excuse me. Nagulat lang ako sa'yo nung nasa school tayo. Kaya hindi ako nakapagsalita. Pero ako yung tipo ng tao na hindi mapapakali hanggat hindi niya nasasabi lahat ng gusto niyang sabihin. Kaya makinig ka mabuti sa akin. Okay lang? Ay, o ayan, kita mo. Ikaw naman ngayon ang natameme, no? Sige, anyway. Ilang taon ka na ba ngayon? Bakit ko sasabihin? Ang taray. Super sungit mo talaga. Baby face lang ako kaya ganito ang itsura ko. Pero magsa 30 years old na ako. Ewan ko kung anong ginawa mo para maging professor sa school na yun sa mura mong edad. Pero wag na wag mo akong tatarayan dahil mas matanda ako sa'yo. Kasing tuyo ka ng ilog nung panahon ni Byungja. Aba, teka nga. Bastos mo magsalita. Kinakausap kita ng maayos, ha? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Ano yan? Inaasan mo ako? Nung 13th year ng Gojong, kapanahunan ni Byungja. Ano ka mo? Biglang dumating ang matinding tagtuyo. Natuyo lahat ng tubig sa ilog ng Joseon Dynasty. Mula noon, nauso na ang katawagang kasing tuyo ng ilog. Ano bang pinagsasasabi mo? Nakakaloka ka talaga. Ano nga yung term na ginamit mo tungkol sa akin? Kasing tuyo ng ilog. Inihahalin tulad yun sa taong mayabang kahit wala namang alam. Nung panahong yon, may mga tao na nagkukunwaring matalino at ang tawag sa kanila, singtuyo ng ilog nung panahon ni Byungja. Nung narinig ko kasi yun kanina, parang nagpantingan tenga ko. Parang may ibang ibig sabihin. Uy, sandali! Kinakausap pa kaya kita? Ay, hi! Ay, para tong sira. Praning yata eh. Kasing tuyo ng ilog. Hoy, never ako nagka-dry skin, no? Kung inaakala mo na affected ako sa isang tulad mo, sorry ka na lang!
Baka nahuhulaan mo ang hinaharap. Gaya na nangyari sa'yo 12 taon na nakakalipas. O kaya naman, baka senyales lang yun na malapit na ang takdang oras mo. Anong senyales? Di ba sabi mo 3 buwan ka na lang na mamamalagi dito sa mundo? Baka yun ang pahiwatig na kailangan mo ng tulungan ng mga taong nasa paligid mo habang may panahon ka pa. Yung mga tao na nangangailangan ng tulong? Wala akong mapapala ron. Ha? Natatandaan ko, meron akong tinulungan dati. Sali ako! Galit, inuupusta ko itong anak ko. Magkano bang halaga nito? Nandito na naman pala tong lalaking to. Kung wala ka sa labi, manatili ka sa bahay. Wala na ako ng bahay Kawawa naman dahil yung sa sugal. Iniwan na rin ako ng asawa ko. Ang natitira na lang sa akin, ito ang anak ko na may sakit. Itataya ko to para mawala ka mo. Masyado mas kahaban. Binaltas mo kasi na pananong dati. Ang mga taong katulad mo, hindi karapat dapat mabugi sa sugal. Masyado ka kasi sugapan sa labi. Kaya nasira ka ng bayan. Buti nga. Ay, tayo na mga kaibigan. Huwag niyo tularan ng tao yan, ha? Pero bigyan. Sunod lang na eh. Kahit na tumulong ako, hindi ko nabago ang tadhana. Nangyari kung ano ang dapat mangyari. Dahil sa ginawa ko, lumala pa ang sitwasyon. Anong special? Steffi Chon Special. Anong bago doon? Matagal na akong special, di ba? Kung hindi ako special, gagawa ba sila ng ganun for me? Alam ko yun. Maraming nagsasabi na special ka. Pero yung mga taong ignorante, nagdududa pa sa pagkatao mo. Pakitang tao lang daw yung pagpasok mo sa school. Pero, pag pinakita mo ang buhay mo sa loob ng 24 hours, malalaman nilang personality mo. Magiging friendly ka pa sa fans na... Bakit kailangan pa maging friendly? Pampaganda ng image? Steffi naman eh. Madali lang yung pinagagawa sa'yo. Bakit tayo mo papayag? ayoko. Hindi pwede. Pag di mo ginawa yun, kay Rachel ibibigay yung project. Ano? Yun ang sabi ng stylist niya. Hinihintay lang nilang tumanggi ka para makagawa sila ng Rachel hand special. Oh my gosh! Oh my goodness! Hoy! Wala namang special kay Rachel, di ba? Bakit sila gagawa ng show na gano'n ang title? Ang dapat, normal. As in, Rachel Han normal ang title. Yes! Steffi, gumagaling ka na sa English ah. Siguro, nakatulong sa'yo yung tutor na English speaking. Alam nyo guys, tapos ang karir ni Rachel pag ginawa nila yun. Pag nag-produce sila ng Rachel Han Special, baka pagtawanan lang siya ng mga tao. Naalala nyo ba nung nanalo ako ng Actress of the Year Award? Ano ang award niya? Popularity? Kawawa. Diba? Sa ibang film fest siya nanalo. Actress of the Year siya doon. Pareho kayo. Mag-birthday ka na, di ba? Mhm. Sige, meron kang advanced birthday gift. Para sa'yo, gagawin ko na yung special. Talaga, Steffi? Oh, kung yun ang gusto ng madla. Sige, mula ngayon magiging friendly na ako sa kanila. Napayag na ako. Akala ko ba ayaw niyang gawin? Hindi ko rin alam kung paano siya nakumbinsi. Pangarap mo sanang gawin yun, di ba? Paano na yan? Manahimik ka nga! Kumusta ka na, Rachel? Mabuti. Wala ka bang project? Meron. Meron akong drama. Kasama ka nga pala sa drama ni Steffi. Ano nga yung role mo? Teka muna. Ikaw yung kaibigan ni Steffi, di ba? Oo, ako nga. Alam mo bang gagawa siya ng special documentary? Nabalitaan ko. Kaya lang, akala ko ayaw niya yung gawin. Ba't biglang nagbagong isip niya? Ewan ko. Hindi ko alam kung bakit. Alam mo, feeling ko, hindi siya insecure sa akin. Sa'yo yata siya nai-insecure eh. Anong ibig mong sabihin? Ako kasi, hindi niya tinuturing na karibal. Kaya napakabait niya sa akin. Ikaw, kakumpetensya ang turing niya sa'yo. Ipaliwanag mo nga. Paano ka kompetensya?
Kapag meron siyang ayaw na dress, isusuot pa rin niya yon pag nalaman niyang isusuot mo. Kahit ayaw niya ang isang drama, sasali pa rin siya doon pag alam niyang kasali ka. Ganun ang ugali ni Steffi. Kung minsan, may pagka-childish yun. Ibig sabihin, napilitan lang siyang gawin yung special na show dahil nalaman niyang gusto ko rin gawin? Ewan, hindi naman siguro. Here's Steffi! Uy, tara, dali! Steffi! Steffi! Miss Steffi, good morning! Hi, Steffi! Tulungan lang! Good morning sa inyong lahat. Magandang shot, ha? Saan ang lakad ngayon, Steffi? Oh, dito! Hi, Steffi! Ikaw naman! Naalala mo ako? Instagram lang! Marunong ka pala mag-bike. Oh, pag walang shooter appointment, nagbabike talaga ako. Honorary ambassador din ako for green energy. By the way, hindi na pala ako nakapagpa-makeup kasi nagmamadali akong lumabas. Kinukunan niyo na ba ako? Actually, mas gusto ko yung natural beauty. Okay lang po. Gawin mo lang mukhang natural. Galingan mo. Alam mo, walang mahirap para sa mga professional. Bakit pa kasi nausong HD TV? Naiinis ako kasi pag close-up, kitang-kita sa TV lahat ng pores ng mukha ko. Di ba? Natural beauty ang gusto ng tao, pero pag hindi ako nag-makeup, masisira naman ang karir ko. Itago mo yung pores, ha? Gawin mong shiny ang skin ko, pero kailangan magmukhang walang makeup, okay? Wala akong time mag-makeup. Naghilamos lang ako. Sana pala nag-blush on ako, no? Maganda ka pa rin naman. Naku, totoo ba yan? Nga pala, ano ba talaga ang beauty secret mo? Oo nga! Simple lang ang ginagawa ko. Eat healthy food, always smile, and always think positive. Yun ang pinaka-importante. At para lalo ako maging healthy, I always take vitamins. Ang omega-3. Tama yun. Pati pala Propofol. Nagtatake din ako. Bawal yun, di ba? Di ba drugs yun? Para sa akin, super effective ang gamot na yun. Protopol? Para akong lumilipad pag nag-take ako ng ganun. Excuse me, sir. Mali lang ang nasabi niya. Palabiro talaga si Steffi. Steffi, Propofol lang nasabi mo. Bakit? Umiinom ako nito everyday. Di ba anti-aging to? Steffi! Uy! Propolis yan, no? Binili natin sa Australia. Bakit? Meron ba yung pinagkaiba? Hindi ba pareho lang? Hindi! Makukulong ka niyan. Ano ka ba? Parang gusto mo na akong sigawan, no? Hindi. Nagpapaliwanag lang. Kakausapin ko sila. Sorry guys. Pasensya na kayo. Propolis yun, hindi Propofol. Nagpapakita to. Propolis. Kaya pala. Baka naman nagpapatawa lang. Paki-edit out mo na lang yun, ha? Wag na, nakakatawa nga, di ba? Oo nga. Hindi ko tatanggalin yung shot na yun. Baka naman masira ka rin niya pag umerian. Nagpapakyut lang yun. Huwag yun ang sangkunan. Salamat. Pasensya na, ha? Steffi, matanong ko lang. Close ka ba sa mga kaibigan mo sa school? Siyempre naman. Pag nasa school ako, feeling ko, para lang akong pangkaraniwang estudyante. Halos lahat ng kakilala ko sa school nagiging friend ko. Yun, naka-blue Tyrone Lee ang pangalan. Hi, Tyrone. Ako? Oo, ito talagang si Tyrone. Minsan kain naman tayo sa labas, ha? Kain tayo? Bakit? Tawagan kita, ha? Lalabas tayo? Bakit ba? Si Abigail Hayan. Abigail! Professor yan. Hi, Professor, ha? Hindi ko kayo nakilala kasi parang bumata kayo. Kaya bigla ko kayo natawag sa first name nyo. Kamusta na po kayo? Edit out yun.
Mrs. Steffi Chan, Yes? hindi mo alam ang rules ng school dahil palagi ka nalang absent. Dito sa klase ko, I don't tolerate any form of plagiarism for essay homework. Pero, yun ang ginawa mo. Steffi, siguradong mataas sa grade mo dito. Wala atong sabit dahil professional ang kumopya. Kahit mga multo, promise. Hindi mahalata to. Hindi totoong kinopya ko yan. Itong introduction mo, na-publish noong 1999. The Principle of Love based on Davis Psychology. Wala kang binago, parehong-pareho sa mga sinabi niya. Kaya, alam kong kinopya mo lang to. Love is not an option. It is a condition. You may also call it an instinct. Exact quotation to mula ron. Ito naman mga ginamit mong example. Nabanggit sa paper na na-publish noong 1996, Justification of the Ethics of Love. So, maliwanag na plagiarism ang ginawa mo. Ito namang personal experience mo. Saka lahat ng nasa conclusion, galing sa isang article na na-publish noong year 1959. Pati itong works cited, kinopya mo sa article. Dated December 1953, nagawa ng journalist na nagngangalang Kim Ki-suk. Sa Love and Realization, Eros and Agape. Kaya sa essay na to, 0 ang grade mo. May reklamo ka? Grabe yun. Nakakahiya talaga. May araw ka rin sa akin. Uy, nakita niyo yung mukha ni Steffi? Kitang-kita, pahiyang-pahiya siya, no? Wala kayo sa akin, nabibig ko pa. Ang title nito, Binabagay Zero na title. Steffi. Dali, i-post mo na. Baka Okay, wait maunahan lang. ka pa. Zero Steffi. Astig, mabilis itong ma-upload dahil LTE Ang issue dati, nagpabotok siya ng utak. Ngayon naman plagiarism, super bobita. Ibig mong sabihin, napaka-bobo ko, napaka-ignorante, bubita, stupido. Hindi ako nag-iisip. Nakakaya talagang ginawa niya. Pahiya siya. Kung ako yun, sa sobrang kahihiyan, mawawalan na ako ng ganang kumain. Alam mo ba, isang mansanas at kalahating repolyo lang ang kinain ko sa buong maghapon, pero kailangan ko ipakita na busog na ako. Huwag lang ako mapintasan ng ibang tao. Uy, dali, i-share mo sa wall ng ibang friends natin. Ba't nahulog? Marwan, dumulas ng sukumay ko. Paano nangyari yun? Sagot. Alam niyo na bang napahiya si Steffi Chan sa harap ng buong klase? Dapat mabigyan ng reward yung professor na yun. Tao lang din si Steffi. Hindi ba siya pwedeng magkamali? Steffi, okay ka lang? Sabi mo kahit multo, hindi makakahalata. So ano yun? Multo siya? Paano ba naman kasi niya nalaman? Napaka-imposible naman nung ginawa niya. Lumabas ka. Gusto ko magpag-isa. Batukan mo na lang ako. O kaya magwala ka, gaya ng dati, para hindi na ako Yes, makonsensya. Gusto ko lang talaga mapag-isa. Iwan mo muna ako. Card transaction, 3,290,000 won. Thanks. Lionel, Kamusta ka na? anong ginagawa mo dito? Alanganin namang nagdadasal. Eh di nagsha-shopping. Maraming sale items. Dapat bumili ka rin. May time ka pa mag-shopping? Wala kang interview? Saan? Ay nako, hindi mo pa pala alam. Ang alin ba? Gagawa ng special si Steffi. Usually, pinakukunan din nila ang bahay at ang pamilya ng artista. Di ba dapat? Interviewin ka rin? Ikaw ang nanay niya. Alam kong tungkol doon. Nakaschedule na. Kukunan daw nila kami ni Steffi at ni Yuan na nagdi-dinner. Ah, Teka,
Namamanugangin ko kaya? Mama Nugangin. Si Winston Lee. Teka, hindi pa nagiging sila. Paano siya yayayaing magpakasal? Hoy, hindi pa lang siya umuoo, pero niyaya na siya. At kahit hindi pa siya umuoo, pwedeng diretso kasal na. Huwag lang masyadong mainip. Yung anak ko naman kasi, medyo nagpapakipot pa. Awang-awa na nga ako rin sa tao kasi ang tagal nang umaasa. Pero mo, anak ng may-ari ng SNC, pinaghihintay niya. Ay, sino kaya itong nagbigay sa kanya ng 0 na grade? Ay, my Steffi. Guys, mag-coffee muna tayo. Gusto ko, cafe latte. Ako, chocolate tea. Hoy, ako, chamomile. Ako, cafe mocha. Ako, americano. Sir? Yes? Si Chief, cafe latte. Si Kim, chocolate tea. Si Nam, chamomile tea. Si Choi, cafe mocha. Ako naman, cafe americano. Hindi mo ba narinig? Aha. Ako, milk tea na lang. Steffi na. Uy, sir. Excuse me. Salamat sa tea. Di ba baguhan ka? Hello? Lucy. Kasi, alam mo. Excuse me, hello, okay lang. Saan ka pupunta? Ano yan? Sandali. Ay, pambihira. Akong bahala sa taong yan. Relax lang ho kayo. Hindi ubra sa akin yung ganyang ugali ng baguhan. Ngayon? Bakit? Anong okasyon? Tama. Birthday ko kaya. Tss. Mag-dinner tayo. Manlibre ka. Oh, sure. Best friend kita, di ba? Hintayin mo ako. Ililibre kita sa mamahaling restaurant. Promise? Tatawagan ko rin si Steffi, ah. Busy yun. Hindi yun sasama. Alam mo naman yung bagong issue tungkol sa kanya. Huwag na lang natin siyang istorbohin. Ganun ba? Oo, kilala ko yun. Super sensitive siya. Okay. What time ka matatapos sa shoot? Susundin kita. Mga 8 o'clock. Bye. Transaction alert. Nandito na tayo, ma'am. Okay. Miss? Bayad po. Oo, bilhin mo. Napakakuripot mo talaga. Bigyan mo ng 1 billion. Yung 20 million kay President O. Okay? What's up? What's up? Ate, tagal mo. Mabubulag yata ako dahil sa kindat niya. Maghihilamos nga muna ako. Lagi na lang siyang pinag-uusapan at pinagtatawanan sa internet. Parang gusto ko tuloy mag-comment. Ako, yung kaibigan ni Steffi, nung nasa middle school kami. Mali ang pagkakakilala niyo sa pagkatao niya. Hindi naman totoong naging salbahe siya nung sumikat na siya. Matagal na siyang salbahe. Mula pa noon. Ay. Ang saya mo ngayon, no? Hmm? Ay. Bakit nga ba nandito ka? Lumipat na ako sa malapit. Bakit? Ayaw mo? Hindi, ikaw naman. Dali, kain na. Pwede ka ba talagang kumain ng ramen? Wala kang shooting? Tagayan mo ako ng soju.
Dahil ba sa zero? Kaya ka nag-i-emote dyan? Sanay ka na sa mababang grades nung high school, di ba? 4 out of 100 ka nga sa math. Dati okay lang naman sa'yo yung grade na C. Hindi ako malungkot dahil sa zero na grade ko, Bokcha. Dahil yun Huwag sa... mo na akong tawaging Bokja. Nagpalit na ako ng pangalan 10 years ago. Ako na ngayon si Kathy. Hindi ko na maintindihan. Gusto ako ng mga tao pero kapag nakatalikod ako, pinipintasan nila ako. Ba't ganun ang ugali nila, Bokcha? Ikaw naman kasi masyadong pinahalata sa fans mong... Ewan ko ba? Ba't nga ba sila ganun? Nakakainis sila. Sino? Okay, ako na ba ang titira? Sandali. Hintayin mo muna tong tira ko. Ako muna. Mali ka ng tinapon. Hmm? Todas. Ay, Paano ba yan? Panalo na naman. Ha? ay, naku. Pabihira naman. nako. Bakit ba ang hirap mong talunin? Napakabata mo pa. Saan mo natutunan na diskarte mo sa matsyong? Ikaw ba may tatay? Ako? Siya ba? Ikaw ba si Jorge Kim? Ang alam ko, Samshik Kang ang pangalan niya. Napakahilig magsinungaling ng lalaking yun. 60 years na nakalipas. Ganun pa rin ang ugali niya. Aliw na aliw nga ako nung magkausap kayo. Alam mo, ang bilis ng panahon. Bakit naman? Wala makapagsasabi kung mabubuhay ka o mamamatay ka ng maaga. Sabi nila, ang buhay para lang isang maiksing pag-idlip. 400 years na ako nakatira dito. Pero kung tutuusin, iilan lang ang magagandang alaala. Naalala mo yung sinabi mo tungkol sa babaeng nakilala mo 12 years ago? Sinusubukan kayong hanapin. 3 lang ang middle school sa lugar na tinutukoy mo. Naisip ko na baka makita ko siya sa isa sa mga yearbook. Pero hindi ako sigurado kung mahahanap ko nga. Huwag ka na mag-abala sa paghanap. Pero gusto mo siya makita bago ka umalis, di ba? Hindi na ako aasa. Kaya lang, kung nakatadhana magkita kami, walang sino mo makapipigil. Kung sakaling hindi kami magkatagpo, ibig sabihin hindi yun ang kapalaran. Sa tagal ng pamamalagi ko sa mundo, yun ang natutunan ko. Uy, hindi nga. 2, 8, 3, 2. Wrong passcode. Anak ng toko, naman, oh! Hair, umayos ka. Huwag kang humarang. Dapat, ayaw mo talagang makinig sa akin? Kapag sinabi ko na huwag kang malikot, huwag kang makulit, okay? Wait. Ulit. 2, 8, 3, 2. Lock mode activated. Lock mode
ka dyan. Ayaw mo, ah. Open Sesame! Open Sesame! Open Sesame! Open Sesame! Yay! O, kita mo, pumukas. Siyempre, bubukas yan kasi ako ang nagbukas. Ay. Yung bastos ang bibig. Hindi kita binastos kahit kailan. Bastos ka! Ba't ka nasa bahay ko? Bahay ko to, hindi mo to bahay. Bad ka. 0 ang binigay mong grade dahil gusto mo akong ipahiya. Diba? O ngayon, masaya ka na? Super yapang mo ako. Alam mo kung sino kang may tugong bughaw. Siguro ayaw mo masapawan kita sa klase kaya sinisiraan mo ako. Excuse me, Miss Steffi Cho. Bakit? Kala mo ikaw lang ang maraming alam? Aasaran din kita. Para ka rin to yung ilog nung panahon ni Byongja. Hindi yun pangasar, metaphor lang. Whatever! Hindi mo bahay. Ano? Bakit ngayon mo na sinabi? Kanina umaga mo pa rin siya hindi makontak? Oo. Hindi niya sinasagot ang cellphone niya. Hello? Sino to? Sino ka? Ba't mo sinagot ang phone niya? Kakausapin ko siya! Teka sandali. Bakit siya nakikitulog sa kapitbahay niya? Wala ka bang common sense, ha? Pag may babae nagkamali pumasok sa bahay mo, hindi mo dapat pinatutuloy. Lalo na kung lasing na lasing siya. Sinagot ko yung phone niya para pumunta ka rito, para maihatid mo siya sa bahay niya. Di ba dapat magpasalamat ka pa sa akin? Ay... Sigurado ka bang wala kang ginawang masama sa kanya? Buhatin mo na yan, ayoko ng kalat. Ano? Kalat? Parang basura lang ang pinag-uusapan natin ah. Basura bang tingin mo sa kanya? Bawiin mo yung sinabi mo! Wala akong tiwala sa'yo. Yung cellphone mo, ibigay mo sa akin. Patingin ako ng cellphone mo. Hindi mo ba kilala yan? Yan ang pinakasikat na artista sa buong Korea. Baka mamaya lasing siya at kinuna mo siya gamit yung cellphone mo. Akala mo ba? Palalampasin ko yung ginawa mo? Kaduda-duda ka rin. Kung talagang sikat na sikat siya, baka meron ka rin masamang motibo. Hindi rin pala ako dapat magtiwala sa isang katulad mo. Ano? Siya ang pinakasikat sa buong Korea. Paano kung maisip mong gawan siya ng masama pag alis nyo rito? Gawan ng masama? Girlfriend ko siya, hindi ko naman iisip. Shut up! May natutulog dito, di ba? Ay! Uy, Steffi, ano bang nasa ibang bahay ka? Bakit? Hindi nga tinatanong ko sa'yo eh. Tayo na. 1, 2, 3. Kumising ka nga muna. Antok na ako. Oo, tingnan mo yung dinadaanan mo. Ang bigat mo, Steffi. Nasaan na ako? Nasa bahay mo na. Bakit ka ba nandito? Umalis ka na! Ano ka ba? Nag-aalala lang ako sa'yo. Bakit ka ba kasi nagpakalasing? Napunta ka ba sa ibang bahay? Ay, pambihira ka.
Paano kung may masama pala siyang ginawa sa'yo? Pagod na ako. Pwede ba umuwi ka na? Magkakape muna ako bago ako umalis. Ay, teka. Ang ginaw ngayon, no? Teka, anong oras na ba? Ay, naku! Gabing-gabi na pala, Steffi. Babatukan kita. Gising ka pala. Aray, sandali! Una! Alis na ako! Uy, alam mo, salbahe ka, ha? Huwag mo ako papatulan! Hindi pa sa ugali yan! Aray! Ano ba? Ay, 10 o'clock na. Hello? Lucy? Naku, sorry nakalimutan ko eh. Kasi, nalasing si Steffi. Nagkamali nang napasukang bahay. Okay lang. Nandito pa ako. Hindi rin pala mapapakap ng maaga tong shoot ko. Buti pa, next time na tayo lumabas. Sige, tawag na ako ni Direk. Bye. Oh, Jackson! Ginabi ka rin? Nag-duty kasi ako sa animal shelter. Ang yaman mo, pero para kang si Gandhi. Tagapagmana ka, pero nag-volunteer ka pa kahit wala ng camera sa paligid. Dumating ka na, bihira ka pa magpakita. Busy ako sa pagsaway sa girlfriend ko. Pasensya ka na. Hindi mo girlfriend yon. Baka namang ginagamit ka lang niya. Okay na rin yun basta may girlfriend, kesa naman sa'yo. Hindi mo pwedeng pakasalan yung trabaho mo. Na-trauma ka siguro dahil nag-fail yung una mong marriage, no? Kamusta ka sa office? Hindi ka nila kilala kaya magpakabait ka. Ikaw nagsimula bilang project leader, di ba? Ba't ako empleyado lang? Hindi ako nakapag-management lessons. Dahil akala ko si Kuya magiging tagapagmana. Alam mo namang pangarap ko maging vet. Oo nga eh. Nung nangyari sa kanya yun, kalimutan mo ng pangarap mo. Pero anong malay mo? Ikaw ang perfect sa posisyong yun. Hindi ako kasing galing mo. Hindi ko rin pinangarap yan. May tumatawag lang sa akin. Mauna ka na. Tulungan mo naman ako! Palabasin mo ako dito! Hindi na ako uulit! Patawarin mo na ako! Mabait ka naman, di ba? Pangako, hindi ko na ulit gagawin yun! Alam mo, hindi ako ganun kasama. Kahit labag sa loob ko, mas marami akong taong pinatawad kaysa sa pinatay. Patatawarin kita. Kaya hindi mo na kailangan magmakaawa pa sa akin. Magpasalamat ka na lang.
Di ba? Ikaw yung prof na nagbigay ng 0 na grade? Nasa si Steffi siya. Bakit kailangan mo pa siyang hanapin? Babaguhin mo yung grade na binigay mo? Sabihin mo na kung nasaan! Steffi, meron ba sumampal sa'yo? Bakit? Parang namamaga kasi yung mukha mo eh. Nalasing ako kahapon. Nag-ramen pa ako. Bakit? Super baga Ayusin ka? ko na lang. Dapat yata, huwag ka na mag-shoot ngayon eh. Hindi pwede. Wala na nga ako kahapon. Teka. Hi, Rachel. Hoy! Lumipat ka nga ng salon. Ako bang kinakausap mo? Talaga bang ignorante ka o hindi ka makaintindi? Sino pa bang kakausapin ko? Bakit kailangan kong lumipat ng salon? Kasi nachichipan ako sa'yo sa tuwing nakikita kita. Pareho pala tayo eh. Ikaw kaya ang lumipat ng salon? Mas matanda ako sa'yo kaya wag mo akong tatarayan! Meron pala ditong matandang dalaga na madaling mapikon? O sige, magprangkahan na tayo. Alam kong mas matanda ka sa akin. Pero hindi kita ka-level. Ano? 15 years old ako nung nilaunch. Kaya 12 years na ako sa showbiz. Ikaw, gaano ka nakatagal? 5 years? Hindi ko ugaling manghamak ng tao na alam kong hindi ko naman kasabayan. Pero dahil nahamon mo ko, hindi ako magpapasindak sa'yo. May nabalitaan nga pala ako. Tinanggihan mo na pala yung Steffi Special. Pero bigla kang pumayag dahil alam mo mapupunta sa akin. Oo. Paano mo nalaman yun? Ikaw ba merong inferiority complex? Wala. Mafe-feel ko lang yun kung alam ko na mas magaling kang artista kaysa sa akin. Kahit patawagin nila akong ignorante, hindi ako may insecure sa'yo. Dahil mas sikat ako. Ganon. Alam ko na kung anong ugali mo. Pinipili mo ang mga project na magmumukha kang si Cinderella. Dahil gustong-gusto mo na pag-uusapan ka. Pero pag magkakausap naman ng mga fans, pinipintasan nila lahat ng mga ginagawa mong palabas. Ganon? Kung hindi ako sikat, bakit kailangan pa nilang pag-usapan lahat ng ginagawa kong drama? Wala ba silang ibang magawa? Publicity yun. Good or bad comments. Kesa naman sa mga drama series na hindi man lang kilala ang bida at 4% lang ang daily rating. Anong 4%? Yung drama ko ba yung tinutukoy mo? Oo nga pala. 4% lang ang rating ng drama mo na pinalabas last month, no? Dati inalok din nila yun sa akin. Kaso pangit ang story. Buti na lang pala tinanggihan ko, no? Alam mo, hindi lang rating ang mahalaga. Meron yung artistic value kaya nagustuhan ng televiewers. Alam mo ba kung ilan na nabaliw sa palabas ko? Alam kong maraming nabaliw sa drama mo. Sabi nga nila sa sobrang ganda daw nung ginawa mo, pati producer literal na nabaliw. Tawagan mo naman siya tapos ilibre mo. Hindi ka ba nakukonsensya sa nangyari? Hoy! Sino nagsabi? Isa pa. Alam mo ba yung bagong chismis? Sabi nila, ikaw ang nagkalat ng balita tungkol sa akin na wala namang katotohanan. Gusto na nga sana kita idemanda. Pero naisip ko, ayaw na kitang patulan. Nagulat ka, no? Kung ako sa'yo, mananahimik na ako. Hoy! Balita ko nagpo-flirt ka dun sa isang anak ng may-ari ng SNC Corporation. Ano yon, chismis lang?
Totoo yun. Bakit? Pero mali ang pagkakarinig mo. Ang dapat na chismis, siya ang nagpe-flirt sa akin, hindi ako. Yung isa pang chismis. Sabi nila ikaw daw ang ginagawang puhunan ng nanay mong social climber. Pinagkakalat niya na konektado siya sa SNC kahit saan siya magpunta. Pinagmamayabang niya na magiging manugang daw niya yung anak ng may-ari nun. Yung nanay mo masyadong nagmamagaling eh. Huwag mong idamay dito ang pamilya ko. Bakit? Malay mo maging sister-in-law pala kita balang araw. Kung wala siyang plano magpakasal sa'yo, ngayon pa lang itigil mo na yung pakikipaglampungan mo. Ako walang plano magpakasal sa kanya. Baka hindi mo pa alam. Kaya kong buhayin ang sarili ko at hindi ako yung tipo ng taong kakapit sa patalim para lang yumaman. Hindi ako tulad ng ibang tao dyan. Ano? Ang yabang mo! Ano yun? Bakit? Ano ginagawa mo dito? Halika sa labas. Bakit? Saan kayo pupunta? Sino ka ba? Hindi mo ba nakikita kinakausap ko pa siya? Huwag ka nga makailam dito! Lumabas ka! Ano ba yun? Nangyari? Okay ka lang? Okay ka lang? Alam mo, nahihiwagaan na ako sa'yo. Paano mo nalaman na nandito ako? Bakit? Dahil ba kagabi lasing ako at bigla akong pumasok dun sa bahay mo? Yung ba ang gusto mong pag-usapan natin ngayon? Nagkamali lang ako. Normal yun sa mga tao. Pag uminom ka, malalasing ka. Pag nalasing ka, magkakamali ka. Ganun lang yun, walang ibig sabihin. Sino tong babaeng to? Paano napunta sa'yo itong wallet ko? Sino yan? Kailangan ko bang ipaalam sa'yo?